sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pangwalong araw ng ating simbang gabi. Kung gusto natin na masagot ang ating mga dasal, umpisahan natin ito sa pagsasalita ng mabuti. Our words are our destiny. Nagiging tadhana natin ang mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Nakasulat sa Biblia that our tongue is like the rudder of the boat. Ang nagbibigay direksyon sa ating buhay ay nag-uumpisa sa mga salita na ating mga binabanggit at sinasabi araw-araw. Pag tayo ay nananalangin sa Diyos, gumagamit tayo ng mga salita. Pero mag-ingat tayo sa mga salita na ating sinasabi na kahit na hindi tayo mulat. Dahil anuman ang lumabas sa ating bibig ay isang panalangin. Kaya nga pag may masama tayong nasasabi, masama din ang ating nararanasan. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan nagsalita tayo ng masama at di mabuti sa ating sarili o sa iba. Naway sa awa at pagpapatawad ng Diyos, maging karapat-dapat tayo muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, aloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa limang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Aawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan na mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap
Pag siya'y napakita na, siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto, sa gayon, magiging kadapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa anak mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalimas sa utos at tipan. Sa tumatalimas siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Alleluia, 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 alleluia. Ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: Juan ang ipapangalan sa kanya. At namangha silang lahat. Pagkadakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. Ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumakanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Tuloy po kayo sa ating pangwalong araw ng ating simbang gabi. Kumusta na po kayo? Dasal at dalangin ko po na malapit na ang Pasko na kayo po ay happy at puno ng pag-asa. Amen? Bakit po ba minsan hindi sinasagot ang ating dasal? Palagi naman tayo nagsisimba, hindi tayo nakakamiss ng nobena. Marami sa inyo hindi rin nagkukulang sa pagrorosaryo. Umaga-gabi nagdarasal sa Diyos. Pero ang tagal-tagal na, hindi pa rin pinagkakaloob ng Diyos ang hiling nila. Well, my dear friends, I would like to invite you to look at the words that you are using when you pray and outside of your prayer time. Dahil tandaan niyo po ito, mahalaga ang mga salita na sinasabi mo at ginagamit mo. Ano man po ang salita na ating binabanggit, binibigkas, sinasabi, nagkakatotoo. Maaaring mabubuti ang mga salita na sinasabi mo sa iyong panalangin. Pero tingnan mo, suriin nyo, pagmasdan nyo, ano yung mga salita na sinasabi mo pagkatapos mong magdasal? Baka masasama at hindi magaganda ang mga salita na iyong binabanggit sa iyong sarili, sa iyong buhay, o maaaring sa ibang tao. Words matter, my dear friends. At tandaan niyo po, lahat ng salita na ating sinasabi, panalangin, dasal, naririnig po ng Diyos. There is life and death in our words. There is power in our tongues. Amen? Kaya po, sana wag yung sabihin na ang malas ng buhay. Kahit na palagi kang humingi, Lord, bless mo naman ako financially. Pero pagkatapos noon, pag meron kang kausap, sinasabi, malas ko. Sa tingin niyo po ba, pagpapalain kayo? Di ba hindi? Huwag niyo pong sasabihin na walang pag-asa. Imposible. Kahit na paano ka, magdasal, humiling ng tulong sa Diyos. Dahil yan ang palagi mong sinasabi, walang pag-asa. Wala talaga. Imposible. Paano ka sasagutin at tutulungan ng Diyos? Di po ba? Paano magiging magaan ang iyong buhay? Kahit na ilang rosaryo ang iyong sabihin, kahit na ilang misa ang iyong i-attend o salihan, kung palagi mo sinasabi, ang bigat ng buhay, ang hirap mabuhay. Di po ba hindi magiging masaya at magaan ang iyong karanasan? Amen? Ano po ang nakasulat sa Proverbs? Napakaganda. That all of your words have a power to create life or they can destroy it. Tandaan niyo po, tayo ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, meron din kapangyarihan ang ating mga dila at salita. So watch your words closely. Choose your words. Choose words that bless your life. Amen? Choose your words that bless your family. Amen? Choose your words that help your life to move forward. Kasi tandaan niyo po, kung ano ang sinabi mo, babalik sa iyo. What goes out of your mouth comes back to you.
So ang ganda pong paalaala niya na mag-ingat tayo, huwag tayong magsasalita ng sumpa sa ating buhay. Do not speak curses to your life. Huwag na huwag mong sasabihin na masama ang buhay na ito, unfair ang buhay na ito. Kasi yan nga ang iyong mararanasan, magiging masama, magiging unfair ang buhay mo. Amen? Do not speak curses to your finances. Huwag mo sasabihin na, hina talaga, wala talagang pera. Huwag mo sasabihin na, mahirap lang ako. Huwag mo sasabihin, wala akong pera. Paano ka magkakaroon ng pera? Di po ba? Kaya palagi mo sinasabi, wala kang pera, pero sa totoo meron naman. Aminin? Amen? Lahat ang dami po sa inyo, sinasabi, wala akong pera. Para kaawaan sila. Pero hindi po yan ang tamang paraan para magkaroon kayo ng financial blessing. Huwag na huwag mo sasabihin, wala kang pera, konti ang pera. Ang sabihin mo, may paparating na blessing, may paparating na pera. Amen? Do not speak ill about your relationships. Huwag mong sasabihin na bobo ang asawa mo. Huwag mong sasabihin na tanga siya. Kahit po biro. Huwag mong sasabihin na wala siyang kwenta, natamad siya. Nagkakatotoo po yung sinasabi niyo tungkol sa inyong asawa. Amen? Do not speak badly at your children. Kahit na pasaway sila, kahit na nagkamali sila, huwag niyo pong mumurahin ang inyong mga anak. Tingnan niyo po, ang tawag natin sa sumpa. Ang translation ng curse sa Tagalog, mura. Ginagawa mong mura ang halaga ng tao. Kaya sumasama ang loob ng inyong mga anak. Kasi minsan pinagsasabihan mo siya sa harap ng napakaraming tao, napapahiya ang bata. Di po ba? Kahit na anong ginawa ng bata. Ang pagkakamali, pwede pa naman matuto, pwedeng ituwid. Huwag niyo po sasabihin ng mga masasama, pangit ang inyong mga anak. Yan po ang paniniwalaan nila habang sila ay lumalaki. Amen? And do not say bad things about your health. Kahit na kayo ay nasasaktan, huwag po kayong magsa-self-pity. Huwag niyo sasabihin na, kawawa ako. Paano ka lalakas? Kung sinasabi mo, kawawa ka. Amen? Kahit na kumikirot, huwag mo sasabihin masakit. Dahil pag sinabi mong masakit, lalong sasakit yan. Di po ba? Do not say bad things about your job, about your business. Kahit na matumal, huwag mo sasabihin, mahina ang business ko. Kahit na nag-uumpisa ang business mo, huwag mo sasabihin, maliit lang ang business ko eh. Pero gusto natin na lumaki. Paano yan aasenso? Kung palagi mo sinasabi, ginagawa mong maliit. Your words has a power to give life or death. Meron nga pong isang kasabihan. Ang sabi po, do not speak negatively about yourself, even as a joke, because your body doesn't know the difference. Ang ating pong katawan, wala pong utak yan. Kaya nga, pag meron kang sinasabi, yung mga salita na yan ay enerhiya, lakas. Nararamdaman ng iyong pangangatawan. Pag ang lumalabas sa iyong bibig, negatibo. Ramdam po yan ng iyong pangangatawan. Pag meron kang